Ang kwentong ito ay batay sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rafael noong taong 1998 sa liblib na baryo ng San Isidro sa paanan ng bundok ng Maragta. Noong araw na iyon, akala ko ordinaryong umaga lang ang haharapin ko. Isang interview, isang bagong oportunidad, isang pinto na maaaring magdala sa akin palayo sa hirap ng pinanggalingan ko. Pero hindi ko alam na sa araw ding iyon magsisimula ang sumpang matagal nang naghihintay sa dugo ng pamilya ko. Hindi ko alam na ang simpleng pagpasok ko sa isang ospital sa Maynila ay magiging unang hakbang ko papunta sa isang baryong nilalamo ng dilim. Simula ang lahat sa isang umagang maingay, mainit, puno ng busena ng mga sasakyan. Nakatayo ako sa harap ng maliit na mesa sa apartment ko sa Sampaloc. May malamig ng kape, kabukas na laptop, at isang listahan ng board exam passers na paulit-ulit kong nire-refresh. Basa ng palad ko, masakit na ang bato ko, at 2 araw na kong halos hindi natutulog. Sa screen, lumabas ang pangalan ko, De La Cruz Rafael M. Hindi ako agad nakahinga. Parang may humihila sa dibdib ko. Ilang segundo akong nakatitig sa pangalan ko. Pagkatapos, napaupo ako sa sahig. Hindi dahil nanghihina ako, kundi dahil biglang bumalik lahat. Yung nanay kong naglalaba sa ilog habang nagre-review ako. Ang tatay kong namatay sa sakit na kaya sanang gamutin kung may malapit na doktor. Ang mga kapitbahay naming nag-aambagan ng barya para may pambili ako ng libro. At ang gabi-gabing pangako ko sa sarili ko na babalik ako. Inuha ko ang cellphone ko at tinawagan si inay. Ang pangalan ng nanay ko ay Luz. Sumagot siya sa tawag ko. Rafael, anak. Hindi ako agad nagsabi. Inay? Huminga ako ng malalim. Doktor na po ako. Himik sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko ang mahinang hikbi niya. Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos. Uwi po ako, inay. Dito ka magtatrabaho? Sigurado ka na ba, anak? Maraming ospital sa Manila na mas malaki ang sahod. Tingin ako sa bintana. Sa ibaba, may mga taong nagmamadali. Nakasiksik sa jeep. May kanya-kanyang destinasyon na pupuntahan. Mahal ko ang Maynila dahil doon ako natuto. Pero ang puso ko, matagal lang nasa daang maputik, pauwi sa San Isidro. Doon ako galing at doon ako magsisimula. Inahapunan, nasa loob na ako ng bus. Umupo ako sa tabi ng bintana. Sa kandungan ko, ang lumang leather bag ni tatay na ginawa kong medical bag. May stethoscope, thermometer, BP aparatos, ilang gamot, gloves, antiseptic, at mga librong hindi ko kayang iwan. Habang lumalayo ang bus sa Maynila, unti-unting nagbago ang tanawin. Nawala ang matataas na building. Dumami ang palayan. Naging mas malawak ang langit. Sa bawat poste ng kuryente na nadaanan, mas nararamdaman kong bumabalik ako sa isang lugar na hindi lang tahanan. Parang may naghihintay. Hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung ano. Dumating ako sa San Isidro, malapit ng dumilim. Yung baryo San Isidro ay hindi lugar na makikita mo sa postcard. Makipot ang daan, luma ang kapilya, may maliit na palengke tuwing umaga, at madilim na tindahan tuwing gabi. Sa malayo,
nakatayo ang bundok ng Maragta. May maitim itong anino sa ilalim ng kalangitan. Sinalubong ako ni inay sa tapat ng bahay. Niyakap niya ako na matagal. Ramdam ko ang payat niyang balikat at nanginginig niyang kamay. Lalo kang gumapo, anak. Doktor na po ako, pero anak niyo pa rin. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita kong gumaan ang mukha niya. Noong gabing iyon, napuno ang bahay namin ng kwentuhan at kamustahan. Kinabukasan, nagpunta ako sa dating bodega ng kuprahan namin. Nakita kong maraming butas ang bubong nito. May mga alikabok sa sahig. May mga pugad ng mga ibon sa sulok. Pero malapit ito sa gitna ng baryo. May maliit na bintana at sapat ang luwang para sa exam table, cabinet, waiting bench at maliit na butika. Ito ang gagawin kong klinika sa baryo. Sama ko ang ilang kabataan sa paglilinis. Nagwalis kami, nagpintura at nag-ayos ng pinto. Ako mismo ang nagkabit ng lumang karatula na may pangalang Klinika San Isidro, Dr. Rafael de la Cruz. Libre ang konsulta para sa walang kaya. Nang idinikit ko ang huling pako, tumigil ako at tiningnan ang karatula. Hindi maganda ang pagkakapinta. Hindi pantay ang mga letra. Pero para sa akin, mas paganda pa ito kaysa sa anumang ospital sa Maynila. Naunang linggo ko sa klinika, marami ang nagpagamot. Hindi pa man tuluyang natuyo ang pintura sa karatula sa labas. May mga taong nakaupo sa kahoy na bangko. Dala ang kani-kanilang sakit, pagod at pag-asa. Una kong ginamot ang isang batang babae na halos nag-aapoy na ang noo sa lagnat. Nakapikit siya habang yakap ng kanyang ina ang maliit niyang katawan. Dahan-dahan kong pinunasan ang noo niya ng isang bimpo. Sinukat ko ang temperatura, tingnan ko ang lalamunan at ipinaliwanag ko sa ina kung kailan dapat ibigay ang gamot at kung gaano karaming tubig ang kailangang ipainom. Hindi ko minadali ang salita ko. Alam kong ang takot ng isang ina ay minsan mas malala pa kaysa sa lagnat ng anak. Nang bagyang pumaba ang init ng bata, huminga ng malalim ang babae. Paulit-ulit na nagpasalamat kahit hindi pa tuluyang gumaling ang anak niya. Munod ang isang matandang magsasaka na may sugat sa paa. Lumakad pa siya mula sa kabilang dulo ng palayan kahit halos hindi na niya may hakbang kanang paa niya. Nang tanggalin ko ang maruming tela na ipinambalot niya, nakita ko ang sugat na namamaga at puno ng lupa. Nagpakulo muna ako ng mainit na tubig. Pagkatapos, nilinis ko ang paligid ng sugat at isa-isa kong inalis ang maliliit na dumi gamit ang forceps. Kinagat niya ang tuwalya para hindi umaray, pero nanginginig ang kamay niya sa gilid ng lamesa. Habang binabalutan ko ang paa niya, ipinaliwanag ko na hindi kahinaan ang magpahinga. Umiti siya ng pilit at sinabing mas mahirap daw ang walang aanihin kaysang may sugat. At doon ko muling naalala kung bakit ako bumalik sa baryo. At kinahaponan, bago magsara ang klinika, may batang lalaki na pumasok na may hawak na 2 itlog na nakabalot sa lumang panyo. Akala ko pasyente siya, pero inilapag niya ang mga itlog sa mesa at sinabing bayad daw iyon para sa gamot ng kanyang lola. Tiningnan ko ang maliit niyang kamay, ang putik sa tsinelas at ang hiya sa kanyang mga mata. Tinanggap ko ang isang itlog para hindi niya maramdaman na tinanggihan ko. Pero ibinalik ko ang isa. Bata, maraming salamat, pero para sa iyo itong isa, para sa almusal mo bukas. Hindi siya agad umalis. Tiningnan niya ako na para bang may gusto siyang itanong. Pagkatapos ay tumango at tumakbo palabas. Simula noon
Sa loob ng ilang linggo, halos naniwala ako na sapat ang pangarap. Halos naniwala ako na ang pinakamalaking kalaban ng baryo ay kahirapan, lagnat, sugat at kawalan ng ospital. Hanggang sa isang araw, tumating ang unang pasyenteng may marka. Inagabihan, may kumatok ng sunod-sunod. Pagbukas ko, si Aling Teria, ang kapitbahay namin. Karga niya, ang anak niyang si Pido. 8 taong gulang ito. Namumutla ang bata, nanginginig, at may kakaibang guhit na kulay abo sa leeg niya. Parang marka ng kuko, pero hindi sugat. Dok, tulungan mo po ako. Kanina pa siya nilalagnat. Tapos sabi niya, may tumatawag raw sa kanya sa bubong. Pinahiga ko si Pido sa exam table. Sinukat ko ang lagnat. Mataas. Tiningnan ko ang lalamunan, tenga at balat. Sabi ko sa sarili ko, baka may impeksyon. Pero nang hawakan ko ang marka sa leeg niya, biglang dumilat ang bata. Dok, Lumapit ako. andyan na naman sila. Tinatawag nila ako. Umayo ang mga balahibo ko. Tumingin ako kay Aling Teria. Nanginginig siya. Aling Teria, ano ba talagang nangyari? 3 gabi na, Dok. May tumatawag sa pangalan niya. Busis ko raw. Pero nasa tabi niya naman ako. Hindi ako sumagot. Nagbigay ako ng gamot. Pinainom ko ng tubig. At pinayuhan silang bumalik kinabukasan. Sinulat ko sa notebook, possible infection, hallucination due to fever. Pero nang umalis sila, napatingin ako sa bintana. Sa labas, may gumagalaw sa dilim. Pero hindi ko makita kung ano. 3 linggo na ako nanggagamot sa baryo. At masaya ang puso ko dahil nakakatulong ako sa iba. Ang araw, galing ako noon sa bahay ni Mang Berting. Isang pasyenteng may alta presyon. Dala ko ang motor ko at isang supot ng kamote na ipinilit nilang ibigay bilang pasasalamat. Kulimlim ang langit. Ang daan papunta sa baryo ay makipot, maputik. May tulay na kahoy at medyo delikado kapag madulas ang daan. Pagdating ko sa tulay, may nakita akong van na nakatagilid ang unahan sa gilid ng kalsada. Bukas ang hood. Umuusok ito. Sa harap, may driver na nakaupo sa lupa at hawak ang braso. At sa tabi niya, isang babae ang nakaluhod. Suot ang puting polo na may bahid ng putik. Nakatali ang buhok niya sa likod at may stethoscope na nakasabit sa leeg. Sir, huwag mo muna kayong gagalaw. Posible may fracture ang braso niyo. Huwag niyo munang pipilitin. Huminto ako sa gilid at agad bumaba ng motor ko. Miss, kailangan niyo ba ng tulong? Mabilis siyang napalingon sa akin. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam ko parang iniisa-isa niyang basahin kung sino ako mula ulo hanggang paa. Puti ang balat niya. Malinis at banayad ang tindig. Maganda ang muka kahit walang ayos. At may katawan na may kurba pero hindi payat. Mas mukha siyang malusog at matatag. Nakatali ang maitim niyang buhok sa likod. Kaya mas lumitaw ang linaw ng magandang mukha niya. At seryosong tingin na parang laging naghahanap ng sagot. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagpakilala agad. Sa halip, direkta niya akong tinanong. Doktor ka ba? Oo. Bagyang tumaas ang kilay niya. Tila sinusukat kung totoo ba ang sinabi ko. Anong specialty? Sa Maynila, internal medicine. Hindi siya natawa. Sa halip, lalo lang naging seryoso ang mukha niya. Habang muling sinusuri ang kondisyon ng driver. Good. Hawakan mo ang pulse niya. May first aid kit sa likod pero naipit yung pinto. Agad akong lumuhod sa tabi ng driver. Kuya Bin ang pangalan niya. Nanginginig ang mga kamay niya.
at pawis na pawis ang noo. Pero maayos pa ang paghinga at responsive pa rin ang katawan niya. Dahan-dahan kong hinawakan ang pulsuhan niya, habang ang babae naman ay mabilis na sinusuri ang kaliwang braso nito. Hindi open fracture, pero kailangan natin i-stabilize agad. Saglit siyang lumingon sa paligid. May kahoy ba rito? Kahit anong matigas na pwedeng gawing splint. Natingin ako agad sa gilid ng lumang tulay. May isang putol na tabla roon na malamang natanggal matapos ang huling bagyo. Kinuha ko iyon. Saka ko binalutan ng malinis na tela mula sa emergency pouch ng motor ko bago ko iniabot sa kanya. Ito, pwede na to. Thanks. Mula sa likod ng van, may umungol. May kasama pa kayo? Meron. Isang volunteer. Nahilo kanina. Nawala ng malay saglit pero gumalaw na ulit. Umapit ako sa likod ng van. Naipit ang pinto kaya gumamit ako ng bakal na nakandusay sa gilid ng kalsada para maitulak ito palabas. Gusto ng pinto, nakita ko agad ang mga kahon ng gamot, bottled water, at ilang medical supplies na halos matumba na sa loob. May nakasabit ding tarpaulin sa gilid na may nakalagay na Medical Mission, Santibor Upland Community, Team Manila Care. Nakunot ang noko. Santibor? Hindi biro ang biyahe papunta roon. 2 oras kung maayos ang panahon at 4 o 5 oras kapag maputik ang bundok. At sa araw na iyon, imposible silang makarating doon. Hindi pa nila alam, pero may landslide sa daan papunta roon simula kahapon. Maya-maya, bumaba mula sa van ang isa pang babae. Maputla siya at halatang nahihilo pa, pero nakakakilos na. Inalalayan siya ng babaeng doktor habang pinapaupo sa gilid ng kalsada. Doon niya napansin ang nakasulat sa gilid ng motor ko, Klinika San Isidro. May klinika rito? Oo, sa baryo ng San Isidro. Tinuro ko ang direksyon ng kalsada. Na 10 minuto mula rito. Depende sa takbo ng sasakyan. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Hindi man lang gumalaw ang labi niya. Dr. Hannah Santiago. Inayos niya ang stethoscope sa liig niya bago muling nagsalita. Pupunta sana kami sa medical mission sa Santibor. Nasiraan kami ng van. Ay, ano ba to? Kahit signal, wala. Saglit siyang tumingin sa mga kahon ng gamot sa likod. At kailangan makarating ng mga iyan doon. Ako nga pala si Rafael de la Cruz. Inabot ko ang kamay ko. Pero saglit lang niyang itong tinignan bago tumango. Doktor ako sa San Isidro. Huminga ako ng malalim bago ko sinabi ang susunod. Hindi kayo makakarating sa Santibor ngayon. Bagyang tumigas ang ekspresyon niya. Bakit? Igumuhong lupa papunta roon at kahapon pa saradong daan. Nagbago ang mukha niya. Hindi takot, kundi naiinis. At sa likod ng inis, may bigat. Parang may tao siyang ayaw biguin. Pero kailangan naming makapunta. Naghihintay ang mga pasyente doon. May gumuhong lupa sa daan papunta roon. Sarado pa simula kahapon. Sa unang pagkakataon, may nagbago sa mukha niya. Hindi takot, kundi frustration. Parang may mga taong naghihintay sa kanya. At alam niyang madidisappoint niya ang mga yon. Kailangan naming makarating doon. May mga pasyenteng naghihintay. Kailangan niyo munang mabuhay bago kayo makagamot. Sabi ko noon, agad kong naramdaman ang bigat ng tingin niya. Hindi niya nagustuhan ang tono ko. Sa totoo lang, hindi ko rin nagustuhan ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang sanay siyang walang umahad lang sa gusto niya. Sandali kami nagkatitigan.
habang papalakas ang hangin sa paligid. Napatingala ako sa langit. Makapal na ang ulap. Dalhin muna natin sila sa klinika. Doon natin pag-usapan ang susunod. Hindi kami pwedeng magtagal. Hindi ko sinabing magtagal kayo. Inuha ko ang supot ng kamote mula sa motor ko bago muling tumingin sa kanya. Ang sinasabi ko, huwag kayong magpalipas ng gabi sa kalsadang ito. Sa malayo, biglang kumulog. Kasunod noon, may malakas na kaluskos mula sa gubat sa tabi ng tulay. Sabay-sabay na lumipat ang mga ibon mula sa mga puno. Parang may isang bagay na gumising sa kailaliman ng gubat. Napalingon si Hana sa direksyon ng mga puno. Anong meron doon? Saglit akong natahimik habang nakatitig sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong bigat na nararamdaman sa dibdib ko. Pero pinili kong sabihin ang pinakasimpleng sagot. Baka hayop lang. Dumating kami sa baryo. Pagpasok ni Hana sa klinika ko, pakiramdam ko biglang lumiit ang buong lugar. Hindi dahil may sinabi siya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya sa paligid. Tahimik siyang naglakad habang sinusuri ng mga mata niya ang bawat sulok ng klinika. Parang isang inspektor na sanay makakita ng problema bago pa magsalita ang tao. Napadaan ang tingin niya sa bitak na dingding malapit sa lababo. Sa lumang examination table, na ilang beses ko nang tinangkang ayusin gamit lang ang tornilyo at kahoy. It's a cabinet na halos kalahati na lang ang laman na gamot. At sa timba, sa ilalim ng tumutulong bahagi ng bubong kung saan patak ng patak ang ulan. Wala siyang sinabi, pero kitang-kita ko sa mukha niya na isa-isa niyang binibilang lahat ng kulang, lahat ng sira, lahat ng hindi sapat. Napahawak ako sa batok, saka bahagyang umiti. Pasensya na kung wala itong aircon. Hindi man lang siya lumingon habang chine-check ang lumang metal tray sa gilid. Hindi ako naghahanap ng aircon. Inampot niya ang isang lumang instrument pack bago muling nagsalita. Naghahanap ako ng autoclave. Napatawa ako ng mahina. Kung may nakita ka, pakisabi sa akin. Lumapit ako sa cabinet at kumuha ng benda. Matagal ko na rin yung hinahanap. Buon lang siya napatingin sa akin. At sa unang pagkakataon, mula nang magkita kami, parang muntik siyang ngumiti. Muntik lang ha. Mabilis din iyong nawala. Tahimik kami nagtrabaho pagkatapos noon. Inalalayan namin si Kuya Ben papunta sa examination table habang patuloy siyang napapangiwi sa sakit. Ako ang humawak sa balikat niya habang si Hana naman ang maingat na nag-ayos ng improvised plan para sa braso nito. Kahit kulang ang gamit ko sa klinika, parang hindi yung naging problema sa kanya. Sanay siya mag-adjust. Sanay sa emergency. Habang nililinis ko ang sugat sa noon ni Kuya Ben, siya naman ang naghanda ng gamot at benda na parang kabisado na niya kung saan lahat. Kahit unang beses niya pa lang papunta rito. Sa tabilang bench naman, pinahiga namin si Mia at binigyan ng tubig. Paminsan-minsan, malakas na kumukulog sa labas. Yumayanig paminsan ang manipis na bubong ng klinika sa lakas ng ulan. Pero, ni minsan, hindi ko nakitang nataranta si Hana. Habang tumatagal, lalo kong napapansin kung gaano siya kagaling. Walang sayang na kilos. Walang pag-alinlangan sa kamay. Kapag humawak siya ng pasyente, siguradong sigurado ang bawat galaw ng daliri niya. Hindi siya yung klaseng na doktor na sanay lang sa malamig na ospital at malinis na ward. Kaya niya magtrabaho kahit kulang ang ilaw, kahit maingay ang ulan, kahit lumang gamit. Higit sa lahat, kaya niyang manatiling kalmado kahit halatang pagod na siya.
Pero habang tumatagal, mas lalo ko ring napapansin na hindi siya madaling basahin. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan. Hindi siya yung tipong ngumingiti para gumaan ang sitwasyon. At bawat tanong ko sa kanya, parang laging kalahati lang ang sagot na gusto niyang ibigay. Tahimik kami nag-ayos ng mga gamit. Matapos, malapatan ng benda si Kuya Ben. Sa labas, patuloy ang buhos ng ulan. Paminsan-minsan, umiilaw ang buong klinika kapag kumikidlat. Habang nag-aayos ako ng gamot sa cabinet, napansin kong isa-isang sinusuri ni Hana ang laman nito. Hindi siya nagsasalita agad. Pero kitang-kita ko sa mukha niya ang pag-aalala habang binabasa ang mga label ng bote at kahon. Palipas ang ilang segundo, may ditampot siyang blister pack at bahagyang napakunot noo. "Ito lang ang antibiotic mo?" Hindi ako agad sumagot. Sanay na akong marinig ang tanong na iyon mula sa mga doktor na galing sa syudad. "Yan lang ang meron ako." Tahimik siyang napatingin mula sa cabinet. Parang umaasang may mahahanap pa siyang nakatagong supply sa likod. "Hindi sapat ito." Mahina akong napatawa pero walang saya. Alam ko, napaharap siya sa akin. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya mukhang iritado. Mukha na siyang totoong nag-aalala. "Paano kung magkaroon ng severe infection?" Saglit akong natahimik bago sumagot. "Pag may sasakyan, dinadala ko sa bayan. Kapag wala, huminga ako ng malalim. Ginagawa ko na lang kung anong makakaya ko." Hindi agad siya nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa cabinet na para bang hirap tanggapin na may mga lugar talagang kailangan mamili kung sino ang unang matutulungan. "Hindi dapat ganito." Sa pagkakataong iyon, wala nang yabang sa boses niya. Pagod lang at frustration. Tumahimik siya pagkatapos noon. Siguro, inaasahan niya makikipagtalo ako, magdadahilan o magagalit. Pero matagal na akong napagod magpaliwanag tungkol sa mga kakulangang hindi ko naman pinili. Hindi ko ginustong kulang ang gamot. Hindi ko ginustong tumulo ang bubong ng klinika. At lalong hindi ko ginustong may mga pasyenteng kailangan mamatay dahil lang sa walang sasakyan palabas ng bundok. Ang gusto ko lang ay mapunan ang mga kulang, kahit pa isa-isa lang. Biglang may kumatok sa pinto. 3 mabibigat na katok. Napalingon kaming pareho. Pagbukas ko ng pinto, bumungad agad si Aling Teria. Sana naman siya ng ulan habang mahigpit na karga ang batang si Pido. Pero ngayong gabi, mas maputla ang bata kaysa sa dati. At nang tamaan ng ilaw ang leeg niya, mas luminaw ang kulay abong marka roon. Parang pasa, pero hindi normal. Parang may mga ugat na nangingitim sa ilalim ng balat. Agad lumapit si Hana. "Anong nangyari dyan?" Follow-up patient. Bilis naming pinahiga si Pido sa examination bed. Paglapit ni Hana, biglang bumalik ang pagiging professional niya. Narang nawala agad ang pagod sa katawan niya. Sinukat niya agad ang pulso ng bata. Tinignan niya ang pupils. Hinawakan ang noo at sinilip ang lalamunan. Sa una, kalmado pa siya. Pero nang makita niya nang maigi ang marka sa liig, unti-unting kumunot ang noo niya. "Ano ito?" Manahan niyang hinawakan ang gilid ng marka. "Burn? Allergy? Contact dermatitis?" Bago ako makasagot, agad nagsalita si Aling Teria. "Galing po yan sa tumatawag sa kanya sa bubong." Saglit na tahimik si Hana. Dahan-dahan siyang napalingon kay Aling Teria. "Saan po?" Tumingin siya sa akin. Hindi para
mangingi ng opinyon, kundi parang naghihintay ng matinong paliwanag. May mataas lang siyang lagnat kanina. Umapit ako sa bata habang chine-check ang paghinga nito. Possible delirium. Minomonitor ko pa. Umikit si Pido at sa loob ng ilang segundo, akala ko nakatulog siya. Pero maya-maya, gumalaw ang labi niya. Mahina, halos pabulong. Andito siya. Biglang tumahimik ang buong klinika. Parang kahit ang ulan sa bubong, humina. Napayuko ko si Hana para marinig siya ng mas maayos. Sino? Dahan-dahan nagmulat ng mata si Pido. Pero hindi siya nakatingin sa amin. Nakatitig siya sa kisame. Yung nasa bubong. Sa mismong sandaling iyon, may narinig kaming tunog mula sa itaas. Parang may matigas na bagay na dahan-dahang kumakayot sa yero. Mahaba, mabagal, at mabigat. Mula kaliwa, papuntang kanan. Hindi kumalaw si Hana. Hindi rin ako. Muli naming narinig ang tunog. Mas malapit na ngayon. Parang mismong nasa ibabaw na namin. Napatingala si Hana sa kisame. May hayop ba dyan? Oo, minsan pusa. Pero kahit ako, alam kong hindi pusa ang bigat ng tunog na iyon. Hihimik kong kinuha ang flashlight sa lamesa. Glabas ko ng klinika, agad akong sinalubong ng malamig na ulan. Tinapat ko ang ilaw sa bubong. Tubig lang, yero, at makapal na dilim. Walang tao, walang hayop, walang kahit ano. Pero habang nakatayo ako roon, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Mula sa likod ng mga puno sa gilid ng klinika. Mabilis akong bumalik sa loob. Pagpasok ko, nakita kong hawak ni Hana ang nanginginig na kamay ni Pido. Ay nahon ang boses niya habang kinakausap ang bata. Hindi ka nag-iisa. Marahan niyang pinunasan ang pawis sa noo nito. Huminga ka lang. Tingin ka sa akin. Sa gitna ng takot, sa gitna ng bagay na hindi niya maintindihan, hindi niya iniwan ang pasyente. Doon ko unang nakita ang totoong pagkatao ni Hana. Hindi yung doktor na abo lang ang pera, kundi may totoong malasakit sa pasyente. At hindi ko namalayan, doon na pala nagsimula ang unang maliit na pagbabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Umupa na ang ulan, pero sarado pa rin ang daan palabas na San Isidro. Wala pa ring signal. Wala pa ring paraan para makaalis ang grupo ni Hana. Yung maliit na silid sa likod ng klinika, inihiga namin si Kuya Ben. Mahina pa rin siya, pero mas maayos na ang paghinga niya kaysa kanina. Si Mia naman ay nakatulog na sa kahoy na bench sa waiting area, nakabalot sa manipis na kumot. Pido at Aling Teria ay umuwi na rin nang bumaba ang lagnat ni Pido. Bago sila umalis, mahigpit kong ibinilin na bumalik sila agad kinabukasan ng umaga para masuri ko ulit si Pido. Himik ng klinika. Ang dating ingay ng ulan sa bubong ay napalitan ng paisa-isang patak ng tubig mula sa mga butas ng yero. Tapat ng cabinet, nakaupo si Hana. Isa-isa niyang inaayos ang mga gamot na dala nila mula sa van. Hindi niya iyon inahalo sa stock ko. Pero nagtabi siya ng ilan sa mesa. Temporary lang ito. Para sa mga pasyente mo yung linggo. Ningnan ko ang mga gamot na inilapag niya. Malaking bagay iyon sa klinika. Pero hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Salamat. Hindi niya ako tiningnan. Pinagpatuloy lang niya ang pag-aayos ng mga bote at kahon. Hindi ito charity ha. Hindi rin naman namin madadala ang lahat
habang sira ang van. Napatingin ako sa kanya. May bigat sa paraan ng pagkakasabi niya na para bang alam niyang mahirap sa akin ang tumanggap ng tulong. Mas madali bang tumanggap kung hindi mo tatawaging tulong? Migil siya sa ginagawa niya. Doon lang niya ako tiningnan. Mas madali bang tumanggap kung hindi ka masyadong defensive? Tigilan ako. Tinamaan ako sa sinabi niya. Hindi ko gustong dating noon, pero alam kong may katotohanan. Ibinaling ko ang tingin ko sa mga gamot sa mesa. Sanay lang akong tanungin kung bakit kulang ang meron dito. Lumambot ng kaunti ang mukha niya. Hindi kita sinisisi. Parang ganun ang dating sa akin eh. Huminga siya ng malalim. Hindi galit. Hindi rin nanguhusga. Parang sinusubukan lang niyang maintindihan kung bakit lagi akong nakahanda sa depensa. Baka sanay ka rin masaktan kahit wala pang nananakit. Mahimik ako. Wala akong isagot. Sa labas, tuluyan ng tumila ang ulan. Pero patuloy pa rin tumutulo ang tubig mula sa bubong. Hindi ko alam kung paano niya iyon nakita ng ganong kabilis. O baka naman, madali lang makita ang ganong klase ng sugat sa isang tao. Sa lahat ng lumaki sa kakulangan ay pare-pareho lang ang depensa. Bago ka pahusgahan, magtatayo ka na ng pader. Magsapit ng umaga, nagdesisyon si Hana na manatili muna sa baryo. Wala pa rin ang van nila. Sarado pa rin ang daan. At wala pa ring malinaw na balita kung kailan muling magiging ligtas ang biyahe palabas ng San Isidro. Sinabi niyan, isang araw lang siya mananatili. Pagkatapos, naging 2. Pagkatapos, naging 3. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang gulo sa pagitan namin. Sa mga sumunod na araw, hindi naging madali ang pananatili ni Hana sa San Isidro. Hindi siya basta dumating at agad naging bahagi ng buhay ko na para bang matagal na siyang nakalaan doon. Mas marami pa kaming banggaan kaysa ngiti. Mas madalas kaming hindi magkaintindihan bago kami natutong makinig sa isa't isa. Siya ay sanay sa sistema, sa malinaw na schedule, sa malinis na record, sa mga desisyong kailangang mabilis, eksakto, at may basihan. Ako naman ay sanay sa kakulangan. Sanay ako sa pasyenteng walang pamasahe, sa gamot na kailangang pagkasyahin, at sa baryong hindi pwedeng basta gamutin nang hindi mo na kinakausap at iniintindi. Noong unang umaga, tumulong si Hana sa klinika. Pinaupo niya ang mga nanay sa labas. May hawak siyang malinis na baso, maliit na kutsara, asin, isukal, at pitsil na pinakulo ang tubig. Tinuro niya sa kanila kung paano gumawa ng oral rehydration solution para sa mga batang nagtatae o nanghihina. Iingat niyang ipinakita ang tamang sukat. Pinakita niya kung gaano karaming asin, gaano karaming asukal, at kung gaano karami ang tubig. Katapos, pinaulit niya yun sa kanila. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakikitang naiintindihan nila. Nasa gilid lang ako, hawak ang clipboard, tahimik na nakikinig. May bahagi sa akin na natutuwa dahil mas malinaw niyang na ipapaliwanag ang mga bagay na minsan minamadali ko. Pero may bahagi rin sa akin na nasasaktan dahil pakiramdam ko ipinapakita niya sa akin ang lahat ng kulang sa ginagawa ko. Tapos ng konsultasyon, binuksan ni Hana ang notebook ko. Nakunot agad ang noo niya. Isang pahina, nakita niya ang listahan ng mga pangalan ng pasyente, sukat ng lagnat, utang na gamot, lumang resibo, at paalala tungkol sa nasirang gripo sa likod ng klinika.
Hindi niya agad ako pinagalitan. Inayos muna niya yung pahina. Katapos, tumingin siya sa akin na para bang sinusubukang niyang piliin ang pinakamabait na salitang kaya niyang sabihin. Rafael, hindi ito record system. Diary ito ng taong pagod. Please, may record. Itinaas niya ang notebook at itinuro ang isang sulok ng pahina. May record ka nga, pero kapag emergency, hahanapin mo muna kung nasa likod ba ng resibo ng sardinas ang blood pressure ng pasyente. Tukong maasar. Sa totoo lang, naasar ako. Pero wala akong naisagot. Dahil kahit masakit pakinggan, alam kong tama siya. Kinagabihan, nang akala ni Hana na tulog na ang lahat sa klinika, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng mahinang ilaw. May hawak siyang gunting, lapis at lumang karton. Isa-isa niyang ginupit ang karton para gawing patient cards. Sinusulatan niya iyon ng pangalan, edad, sintomas, gamot, at pitsa ng balik. Hindi niya alam na pinagmamasdan ko siya mula sa pintuan. Doon ko unang nakita na ang pagiging istrikto niya ay hindi yabang. Paraan iyon ng pag-aalaga. Isang hapon, nakita ko si Hana na mag-isa sa tabing ilog. Kaupo siya sa isang malaking bato. Hawak ang cellphone niyang wala pa ring signal. Paulit-ulit niyang tiningnan ang screen na para bang may mensaheng hinihintay. Dahan-dahan ako lumapit pero hindi ako agad umupo. May nag-aalala ba sa'yo sa Maynila? Hindi siya lumingon. Nanatili lang ang tingin niya sa cellphone. Marami. Naglit siyang tumahimik. Pero hindi sila sanay na hindi ako sumasagot. Umpo ako sa malaking bato malapit sa kanya. Pero nag-iwan ako ng sapat na pagitan sa aming dalawa. Ilang sandali kaming nakinig sa agos ng ilog. Katapos, tinanong ko ang bagay na matagal ko nang gustong itanong. Bakit ka sumama sa medical mission? Lumingin siya sa ilog. Bakit hindi? Hindi sagot yan. Huminga siya ng malalim. Matagal bago siya muling nagsalita. May pasyente ako noon. Aglit siyang tumigil na parang pinipili niya kung gaano karami ang kaya niyang sabihin. Bata pa siya. Mahirap ang pamilya nila. Late na silang nakarating sa ospital. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siya. Alam mo yung klaseng late na kahit tamang ginawa mo, parang mali pa rin. Kasi, huli ng lahat. Umango ako. Alam ko ang ganong klase ng huli. Matay siya. Ano ba ang tingin niya sa kamay niyang hawak pa rin ang cellphone? Sabi ng consultant ko, ganoon talaga. Hindi lahat kaya natin iligtas. Naglit siyang napangiti. Pero walang saya sa ngiting iyon. Pero hindi ako natahimik. Tumingin siya sa malayo. Kasi bago siya namatay, sinabi ng nanay niya na kung may doktor lang sana sa amin. Tahimik ang ilog. Tahimik din ako. Kaya ako sumasama sa mga mission para kahit kunti may makarating bago maging huli ang lahat. Hindi ko siya agad tinignan. Hindi ka makita niya sa mukha ko na masyado ko siyang naintindihan. Baka makita niya na pareho kaming may bitbit na sugat. Akala ko, unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Pero ang baryo ay may sariling paraan para ipaalala na ang liwanag ay laging sinusundan ng anino. Lalim na ang gabi nang dumating si Mang Ilyas.
Isang mangangahoy mula sa gilid ng gubat. Isang basa siya sa pawis. Namumutla ang mukha niya at duguan ang kanyang balikat. Halos pasuray-suray siyang pumasok sa klinika habang hawak ang sugat niya. Agad kaming lumapit ni Hana. Tinulungan namin siya makaupo sa exam bed. Ilyas, anong nangyari? Nanginginig ang labi niya habang pilit niyang tinuturo ang gubat sa labas. Kinagat ako ng malaking hayop sa gubat. Ninang ko ang sugat sa balikat niya. Pero hindi yon mukhang kagat ng aso. Hindi rin kagat ng baboy ramo. Malinis ang hiwa. Mahaba. Malalim. Parang ginawa ng matalas na kutsilyong may kuko. Himik kaming napatingin ni Hana. Katapos, agad siyang kumuha ng gauze at antiseptic. O naman, ay nagsimulang maglinis ng sugat. Habang pinipigilan namin ang pagdurugo, patuloy na bumubulong si Mang Ilyas. May kaharian sila sa ilalim ng lumang balete. Nagyang napatingin si Hana sa akin. Pero pinagpatuloy niya ang pagdiin sa sugat. Narinig ko sila. Tatlong hari. Tatlong gutom. Lumapit si Hana sa kanya at pinilit na pakalmahin ang boses. Mang Ilyas, focus po kayo sa paghinga. Pero hindi siya nakikinig. Nakatingin siya sa kisame na para bang may nakikita siyang hindi namin nakikita. Hindi kayo maniniwala. Mikit ang hawak niya sa gilid ng kama. Pero may naghahanap sa doktor. Tigilan ako. Tanda siyang lumingon sa akin. Sabi nila, yung bumalik, yung sinasabi sa tipan. Napatingin si Hana sa akin. May tanong sa mga mata niya. Pero iniwas ko ang tingin ko. At ipinagpatuloy ang paglilinis sa sugat. Deliryo siya dahil sa blood loss. Rafael, pressure mo yung wound. Hindi niya nagustuhan na pinutol ko siya. Nakita ko iyan sa mukha niya. Pero sumunod siya dahil mas importante ang pasyente kaysa sa tanong na hindi ko kayang sagutin. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang bumagal ang pagdurugo ni Mang Ilyas. Nang maging stable ng pulso niya, nilagyan namin ng malinis na benda ang balikat niya at pinahiga siya sa likod ng klinika. At tapos may stabilize ni Mang Ilyas, lumabas ako para kumuha ng tubig. Tahimik ang paligid, ay lamig ang hangin, at ang buwan ay halos natatakpan ng makakapal na ulap. Habang pinupuno ko ang timba sa tabi ng puso, may narinig akong yabag sa likod ko. Lingon ko, nakita ko si Kapitan Sabel. Matagal na siyang punong barangay sa San Isidro. Umigil siya ng ilang hakbang mula sa akin. Narinig ko ang sinabi ni Ilyas. Inaba ko ang timba. Yun. May trauma siya, kailangan niya ng pahinga. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa madilim na bahagi ng gubat. May mga bagay sa baryong ito na hindi ginagamot ng gamot. Nagpapuntong hininga ako. Kapitan, kung tungkol ito sa aswang, pinutol niya ako. Hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Tumahimik ako. Mula sa bintana ng klinika, nakita namin si Hana na nag-aayos ng gamit sa loob. Siblit siyang pinagmasdan ni Kapitan Sabel. Pagkatapos, nagsalita siya sa mas mababang tinig. Iyong babaeng doktor? Hindi ko siya sinagot. Aalis din yan. Lumingon ako sa kanya. Lahat ng galing Maynila ay umaalis. Hindi ko alam kung bakit sinabi niya iyon. Pero tumama iyon sa parte ng loob ko na ayaw kong aminin. Kinuha ko ang timba
at tumalikod. Hindi ako sumagot. Pabalik ko sa loob ng klinika. Narinig ko ang boses ni Hana. Nasa may mesa siya. Hawak ang radyo. Sa wakas, nagkaroon rin sila ng signal. Kausap niya si Mia. Yes, alis tayo kapag bukas ng daan. Tumigil ako sa may pintuan. Hindi niya agad napansin na nandoon ako. I know, Santibor is waiting. Hindi dapat masakit. Alam ko namang hindi siya mananatili sa San Isidro. Nagpadpad lang siya rito. Nasiraan na sila ng van at aberya lang ang baryong ito sa ruta niya. Pero nang makita niya akong nakatayo sa pinto, hindi ko maitago ang lamig sa mukha ko. Ibinaba niya ang radyo. Rafael? Pinutol ko siya bago niya maituloy. Good, makakaalis na kayo. Natigilan siya. Hindi ko sinabing good. Pero yun ang plano. Lumapit siya ng kaunti. Hindi galit ang mukha niya. Pagod, nasasaktan, pero pinipilit pa rin maging kalmado. Oo, kasi may mga pasyente din doon. Tumango ako, pero hindi ko siya tinignan ng diretso. Tama, hindi naman dito ang misyon mo. Nakita kong nasaktan siya, pero hindi siya umatras. Hindi mo kailangan gawing kasalanan na may ibang nangangailangan. Hindi ko ginagawa. Mas lumapit siya. Mas malinaw ang boses niya ngayon. Ginagawa mo. Tahimik ako na patingin sa kanya. Pag natatakot kang maiwan, inuuna mong itulak ang tao palayo. Walang nagsalita. Tahimik ang buong klinika. Tanging mahinang hininga ni Mang Ilyas mula sa likod ng silid ang maririnig. Mas masakit kapag tama ang sinasabi sa iyo. Kaya imbes sagutin ko siya, kinuha ko ang malinis na benda sa mesa. Pasyente muna tayo. Tumalikod ako. Hindi niya ako pinigilan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, bumalik ang layo sa pagitan namin. 2 araw matapos ang pagtatalo namin ni Hana, tinawag ako sa malayong sityo. May batang inaatake ng matinding hika. Wala nang ibang pwedeng pumunta. Gusto ni Hana na sumama, pero tumanggi ako. Inisip ang daan. Alam ko, pero kailangan ako ng bata. Sasama ako. Hindi kailangan. Doktor din ako. Alam ko. Then step treating me like a guest na hindi pwedeng madumihan. Napatingin ako sa kanya. May pagod sa mata niya. May inis. Pero higit sa lahat, may pag-aalala. At dahil hindi ko kayang harapin iyon, sinabi ko ang salitang, hindi ko dapat binitiwan. Hindi kita tinatratong guest. Tinatrato kitang taong aalis din naman bukas. Natahimik siya. Doon ko nalaman na mali ang sinabi ko. Bago pa man niya ibaba ang tingin niya, nang muli siyang magsalita, hindi na siya galit. Pero mas masakit iyon. Fine, ingat ka, Dr. De La Cruz. Mas masakit pakinggan ang apelyido ko mula sa bibig niya kaysa anumang sigaw. Kaya umalis ako na mag-isa. Matagumpay kong naagapan ang hika ng bata. Pagdating ko sa bahay nila, halos hindi na siya makahinga. Nakaupo siya sa sahig, nakahawak sa dibdib habang umiiyak ang kanyang ina sa tabi. Ginamit ko ang inhaler na iniwan ni Hana sa clinic stock. Tinuruan ko ang pamilya kung paano ito gamitin, kung kailan dapat ibigay, ilang FAP pa ang kailangan, at kung kailan hindi na dapat maghintay at kailangan dalhin sa bayan. Nang tuluyang kumalma ang bata, saka lang ako nakahinga ng maayos. Pero nang pauwi na ako, gabi na. Natakpan ng makapal na ulap ang buwan. At ang tanging gumuguhit sa madilim na daan ay ang mahina
at nanginginig na ilaw ng motor ko. Tahimik ang daan, pababa ng bundok ng Maragta. Masyadong tahimik. Walang kuliklik. Walang huni ng ibon. Kahit ang hangin, parang nagpipigil ng hininga. Doon nagsimulang bumalik ang hamog. Makapal, mabigat, malamig. Una, pumalpak ang makina ng motor ko. Umubo ito ng ilang beses. Pagkatapos, tumigil. Ngalawa, namatay ang ilaw. Biglang nilamon ng dilim ang daan. At pangatlo, may boses. Rafael, nanigas ako. Boses ni inay. Malapit. Galing sa likod ng mga puno. Anak, tulungan mo ako. Alam kong hindi siya dapat naroon. Alam kong nasa bahay siya. Alam kong imposibleng siya iyon. Pero may bahagi ng utak na hindi sumusunod sa lohika kapag boses ng sariling ina ang tumatawag sa dilim. Dahan-dahan akong umakbang. Inay? Sumagot ang boses. Mas mahina. Mas malapit sa loob ng gubat. Dito anak. Ilang hakbang lang ang inalayo ko sa daan. Pero sapat iyon para mawala sa paningin ko ang motor. Naamoy ko ang bulok na dahon. Putik. Dugo. Migil ako. Buwan ko naramdaman ang lamig na gumagapang sa bato ko. Hindi ikaw yan. Mula sa likod ng puno, lumabas ang matandang babae na nakita ko noon sa daan. Wala pa rin siyang mga mata. Pero ngayon, may ngiti siyang umabot hanggang tenga. Natatalino talaga ang mga doktor. Bagyan niyang ikiniling ang ulo. Pero ang puso mo ay bata pa rin. Biglang kumalaw ang dilim sa paligid ko. May mga aninong sumulpot sa pagitan ng mga puno. 1, 3, 5, at hanggang 7. Mahahaba ang kanilang mga braso. Nakayuko ang katawan. May mahahabang kuko sa dulo ng mga daliri. Hindi sila tao. Pero may suot silang balat ng tao na para bang damit na hindi kasya sa tunay nilang anyo. Gumakbo ako ng mabilis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makabalik sa daan. May umampas sa likod ko. Bumagsak ako sa putik. Gumapang ako. Pilit na inaabot ang medical bag ko na nahulog sa tabi. Nang may lumapit na isang nilalang. Hinawakan ko ang bag at buong lakas ko itong hinampas sa mukha niya. Tumama iyon, pero tumawa lang siya. Isa pang nilalang ang sumugod. Iniwasan ko ang kuko nito, pero nasabit pa rin ang tagiliran ko. Mainit na sakit ang kumalat sa katawan ko. Naramdaman kong nabasa ng dugo ang damit ko. Bumalik sa isip ko ang lahat ng medical knowledge ko. Deep bone, possible organ damage, blood loss. Pero walang lecture sa medical school kung paano lalaban sa nilalang na hindi dapat totoo. Humawak ako ng buto. Itibinato sa pinakamalapit na anino. Tumama iyon sa noo niya. Umatras siya. Sapat na iyon para makatakbo ulit ako. Nang marating ko ang daan, nandoon ang matandang walang mata. Natahiga sa putik ang motor ko. Durog ang gulong, basag ang ilaw. Sa likod ng matanda, may mataas na anyong nababalot sa makapal na itim na usok. Hindi ko makita ang mukha nito. Pero naramdaman ko ang ngiti niya. Malalim ang tinig na narinig ko. Parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Ikaw ang hinahanap ng tipan. Nalamig ang buong katawan ko. Kaya naman, dapat kang mawala.
Hindi ko alam ang ibig sabihin. Ang alam ko lang, biglang may kamay na sumakal sa akin. Nangatog ang tuhod ko. Sinubukan kong lumaban, pero may kumalmot sa braso ko. Sa dibdib, sa balikat, bumagsak ako sa putik. Naramdaman ko ang lupa sa pisngi ko, ang lasa ng dugo sa bibig ko, at ang lamig sa tiyan ko. Sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang mundo, may liwanag. Hindi flashlight, hindi kidlat, kundi liwanag na parang umaga na biglang bumukas sa gitna ng gabi. Sumigaw ang mga aswang. Mula sa liwanag, may isang anyong bumaba. Natangkad siya, nakabalabal ng puti at ginto. Ang tila sa katawan niya ay parang gawa sa apoy na hindi nasusunog. May pakpak ba siya? Hindi ako sigurado. Minsan, nakikita ko. Minsan, nawawala. Parang hindi kayang tanggapin ng mata ko ang buong anyo niya. Humarap siya sa mga nilalang. Hindi siya sa inyo. Tahimik ang tinig niya. Pero sa bawat salitang binitiwan niya, yumanik ang paligid. Sumugod ang mga aswang. Hindi siya umatras. Isang galaw lang ng kamay niya, napunit ang amo. Ang unang nilalang ay tumilapon papunta sa puno, kahit hindi niya ito hinawakan. Ang pangalawa ay natabunan ng liwanag na biglang pumutok mula sa ilalim ng lupa. Ang matandang walang mata ay sumigaw. Unti-unti siyang natunaw sa abo at usok hanggang tuluyan siyang mawala sa hangin. Ang itim na anyo sa likod niya ay umatras. Tagapagbantay. Hindi gumalaw ang mahiwagang nilalang. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ko at ng dilim. Sabihin mo sa hari mo, hindi pa tapos ang tipan. Biglang nawala ang dilim. Parang hinigop ito ng gubat. Lumapit sa akin ang mahiwagang nilalang na hindi ko pa kilala. Lumuhod siya sa tabi ko. Sa lapit niya, nakita ko ang mukha niya. Hindi matanda, hindi bata. May mga matang parang araw na nakakita na ng lahat ng digmaan. Ngunit piniling manatiling maamo. Sinubukan kong magsalita. Sino ka? Tiningnan niya ako. Hindi pa panahon para sa pangalan. Saglit siyang tumigil habang ang liwanag sa paligid niya ay lalong lumakas. Ang mahalaga ngayon ay buhay ka. Gusto kong sabihin na imposible. Gusto kong ipaliwanag na hallucination lang ito dahil sa blood loss. Pero nang ilagay niya ang kamay niya sa sugat ko, naramdaman kong may mainit na pumasok sa katawan ko. Hindi biglang nawala ang sakit. Hindi ito parang magic sa kwento. Mas mabagal, mas malalim. Parang tinuruan ng liwanag ang laman ko kung paano magsara. Huwag kang matulog, Rafael. Hirap akong huminga, pero pinilit kong magsalita. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Bahagyang yumuko ang nilalang. Matagal nang ibinubulong ng liwanag ang pangalan mo. Lumabo ang paningin ko. Ngayon mo lang piniling makinig. At pagkatapos, nawalan ako ng malay. Mga kalahi, dito pa lamang nagsisimula ang tunay na hiwaga sa buhay ni Rafael. Dahil sa muli niyang pagmulat, hindi na lang sakit ng tao ang kailangan niyang gamutin. Kailangan na rin niyang harapin ang lihim na matagal nang sumusunod sa kanyang anino. Sino nga ba ang misteryosong nilalang na nagpakita sa kanya?
Bakit pangalan niya ang ibinubulong ng liwanag? Ibangan ang susunod na bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat, mga kalahi.